5, Bitflix Interactive, always alive. Interactive, your daily dose, your positive vibe. Together we grow, together we thrive. Bitflix Interactive, always alive. Bitflix Interactive, on your will and everywhere. On your screens we'll always share. Connection, care, love we bear. Interactive, your daily dose, your positive vibe. Together we grow, together we thrive. Bitflix Interactive, always alive. Sa bayang broadcast ng radyo at internet, ang mas pinalakas na Larga Batangas 2nd District Radio. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas 2nd District. 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Radyo at internet, sama-sama natin to. Kasama si Kong Jinky Beatrix Luistro. Panalo sa serbisyo, di ka mapapahinto. Ang boses ng bayan, bawat sulok abot dito. Balita, impormasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan. Kabataan, senior citizen, kabuhayan, serbisyo sa tao, lagi kang maaasahan. Sina Ron Lozano, Coy Laura din, mga millennial broadcasters. Talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Larga Batangas, tunay na totoo. Good morning world! Good morning internet! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, largang umaga ho. Lalawigan ng Batangas, 2nd District. Pakinggan ang tinig ng Kamusta po kayo bayan? Kamusta po ang inyong Wednesday morning? Ngayon po ay ika-20 na sa buwan ng Agosto taong 2025. Imagine mo, no? 20 days na kaagad po ang August and we are approaching the month of September. Pasko na naman! Parang kailan lang tayo po ay election, ano. Pagkatapos imagine mo Pasko na kagad po, ano. Laging handa, laging. Kamusta po kayo, bayan? Kamusta po ang mga kalarga ho natin na nakatutok ngayon sa pamamagitan ho ng magkatuwang na pages ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro, ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro page. Siyempre, sa pamamagitan ho ng malayang broadcast ng radio at ng internet, sa pamamagitan ho ng Air 1 91.9 FM. Kaya yung mga nasa daan, ano, yung mga nakikinig po sa radio sa pamamagitan ng kanilang mga sasakyan, ano, yung mga nasa jeep, yung mga nasa kanilang mga sasakyan na nakatutok ngayon sa Air 191.9. Good morning! Magandang umaga po! Sabi niya, keep safe! Ingat
po tayo, marami po mga aksidente. Ano kaya mga dahilan po ng mga aksidente? No? Ba't ang dami mga aksidente palagi? No? Kung hindi man sa highway, ay sa mga regular na daan. Ano? Imagine mo, no? Ito ba ay dahil sa driver's error o ano pa man? Diba? Kasi nga, ang daming mga aksidente po ngayon na nangyayari. And yan, kalimitan naman po nga ina-associate po sa driver's error, hindi yung mechanical error, kundi driver's error po ang sinasabi nung ilan po ng mga nakaka-observe itong mga aksidente. Pero yan, sabi nga po, ingat po tayo and always keep safe mga kalarga po natin na ngayon po ay bumabiyahe sa anumang lansangan, yan maging po especially sa mga nasa highway po natin, mabibilis po talaga ang mga sasakyan sa highway. Kaya kailangan po ang iba yung ika nga ay pag-iingat para sa atin hong mga kababayan na ngayon po ay naglalakbay. Pakinggan ang tinig ng pag-asa sa radyo. Siyempre, kamustahin po natin ang mga kalarga ho natin nakatuto ngayon. Simulan ho natin sa mga kalarga ho natin dito po sa distrito. Ano po ang kanila ho mga mensahe ngayon? Yun, ang dami Good morning, largang umaga po kay Ate Abanidia, Rose Manalo, si John Gray Guy Abando, Bawanto, Kuya Reynald Del Mundo, magandang umaga Kuya Reynald, how are you there? Kamusta ba ang mga Bawan headquarters natin? Talaga namang largang-larga, mga taga Bawan, Batangas, Largang umaga po, keep safe, always malakas ang lindol. Aba, saan yan? Ate Lynn Atienza, saan lugar po yan? Marites Dagli, good morning Kuya Ron. Si Kuya Mario Magbuo, good morning Congresswoman. Si Jay Marzolis, si Ate Christine, aktibo ito sa Facebook page natin. Kuya Marvin, yan, at sa lahat ng mga staff daw, Barquilia Adarmi Rachel, si Jonas Zarab, gandang umaga, baligtad Si RB Orenze, good morning, magandang umaga. Don R. Halili, good morning. Si, yan yung po mga nakatutok ngayon sa atin ng Facebook page. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga senior citizen po natin, as always, binabati po natin. Kape-kape po tayo, Masarap talaga po ang kape sa umaga, Yun, ang ating pong panahon naman ay maayos po naman, mainit po ang ating panahon, Wala naman pong bagyo. Kaya, yun, samantalahin po natin sa mga naglalaba. Mainit po ang panahon, pag umulan na naman ay sana ay maayos na po yung ating mga kanal, yung ating mga dapat ayusin po sa atin ng mga tahanan kasi nga darating na naman yung panahon na tayo po ay magiging tag-ulan na naman kasi panahon po talaga ng pag-ulan. September for sure may mga papasok po mga bagyo yan. Kaya dapat maayos na po ang atin ng paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Dito naman po sa atin, largang-larga naman po tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang paglarga sa atin ng distrito sa pamamagitan ng atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luis. Marami po siyang nilargahan kahapon dyan po sa Senado at pagbisita sa mga atin ng mga katuwang ng mga senador dyan po sa Kongreso. Ito po kasi ang Kongreso at Senado magkatuwang po talaga, especially sa papasahon ng batas. Alright. Pero bago yan, simulan po natin pala ang atin ng umaga sa atin ng Every Kissing is a Blessing. Ito po ang atin ng Every Kissing is a Blessing for today, August 2025. Sabi po dito sa ating Every Kissing is a Blessing, hango naman sa Pilipos 2:13,
Sabagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa nagpagnanais at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ulitin ko po Pilipos 2:13 sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, sa atin na mga adikain at sa atin ng paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sinasabi po dito Diyos mismo ang gumagawa sa iyo. Siya ang nagtatanim ng tamang hangarin sa iyong puso at siya rin ang nagbibigay ng lakas para isakatuparan ito. Lahat naman po galing po talaga sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang iyong layunin ay ayon sa kalooban niya, hindi ito mananatiling pangarap lamang. Kaya doon sa mga naghihintay, dadalhin niya ito sa katuparan. Ibig sabihin ay, mayroon talagang tamang panahon yung iba lang naiinip pero if you are going to read yung atin nung magandang balita doon yung mga character doon sa Bible ang tagal nila naghintay. Halimbawa Moses 40 years yung mga Israelites imagine mo bago sila na pagbigyan po na maka-exodus o makatakas doon sa Egypt 40 years 40 years yung kanilang naging paghihintay Kaya sabi po dito, Diyos mismo ang gumagawa sa iyo. Siya ang nagtatanim ng tamang hangarin sa iyong puso at siya rin ang nagbibigay ng lakas para isakatuparan ito. Ibig sabihin, kung ang iyong layunin ay ayon sa kanyang kalooban at hindi ito mananatiling pangarap lamang dahil dadalhin niya ito sa katuparan. Ang ganda naman ng atin ng Every Gising for today. Sabi nga, meron tamang panahon at pagkakataon para sa atin ng buhay, yung paghihintay po natin, hindi po yan. Kung yan ay naayon naman sa kalooban po ng Diyos, yan po ay maisa sa katuparan. Dito po, meron po sinabi ang Diyos lahat naman po ng naisulat dito ay natutupad diba? Yung iba hindi pa natutupad, yung iba ay mangyayari pa lang. Pero lahat na nakasulat diyan ay natutupad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung paghihintay po natin, if we are waiting for something, darating yung panahon na yan ay magkakaroon ng katuparan. Sapagkat sinabi po dito sa every gising is a blessing. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. At sabi po dito, hindi ito mananatiling pangarap lamang dahil dadalhin niya ito sa katuparan. Amen tayo yan? Ganda, Kaya everyday, it's really nice to start the day with good vibes and inspiration, Kasi yan magdadala sa atin, sa atin ng pang-araw-araw na buhay, 'di ba? Pang-araw-araw na gawain. Sabi nga meron po kasing meron po sinasabi ang Diyos, seek first the kingdom of heaven and everything will be okay. Will be all right, and everything will fall in line. Ibig sabihin, kung uunahin mo ang Diyos sa iyong buhay, di ba? Kaya dito sa atin, every gising is a blessing talaga, Kaya siguro successful, ang Larga Batangas second district. Alright? Kasi inuuna natin ang Diyos sa atinong buhay. Amen yan? Alright, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok na ngayon. Sige, batahin po natin yung iba pang mga greetings for today. Si Micaela Jimena Baldos is watching Certified Kalarga. Of course naman, talagang certified yan. Si Levi Abby Magmanlak Matira. Ayan. Larga. Ganun din kay doon dami mga mapagpalang umaga po. Si Ate Joyce Pansay is watching. Yan, good morning. Magandang umaga. Ayun, tayo checking of attendance for today. Si Maureen Aba Cadevida, good morning. Yung sa mga nasa headquarters po natin, talagang nakatutok po yung mga yan. Si Baggy Lemelin, si Kuya Gino Lopez. Kuya Gino, good morning, house Bawan ba? Leslie Mirano Villanueva is watching. Jocelyn Rivera, Tumang Abrenica, good morning, mga kalarga. Lynn Manalo, yan. Ito mga Adelaida
Zurano, good morning. Magandang umaga po, kalarga. Good morning, mga kalarga. Alright, yan ano. Alright, kumpleto ang ating ang ating pagsisimula ng ating pong Every Kissing is a Blessing with our Congressman Attorney Jervil. Yan, siya po ay bumabati ngayon. Andiyan sa video ng good morning sa lahat ng bayan. Bati nga pala natin ang lahat ng bayan. Ano? Simulan ho natin dyan sa Mabini, Batangas. Of course, napaka-active ng Mabini, Batangas. Good morning, magandang umaga sa mga taga Mabini, Batangas. San Luis, Batangas. Ay, meron palang Foundation Day ang San Luis, ano? Ganun din. Good morning sa mga taga Tingloy. Good morning sa mga taga Bawan, Batangas. How are you there? Kamusta po kayo dyan? Good morning sa mga taga San Pascual. And good morning din sa mga taga Lubo, Batangas. Iyon naman ang kanila hong Every Kissing is a Blessing. Yan sa mga taga sa lahat ng bayan sa 2nd District of Batangas. Alright, dakuha naman natin ang ating mga balitang distrito naman hatid sa atin ng mga bayan ng 2nd District of Batangas. Unahin po natin ang Lubo, Batangas. Diyan po sa Lubo, Batangas, nagtungo ang punong bayan Mayor Jeronimo Emong C. Alpiler kasama si Executive Assistant to Danilo Jonang noong araw po o noong August 18, 2025 sa Capitol Compound, Batangas City para sa isang pagpupulong tungkol sa tuloy-tuloy na serbisyong hatid ng ating Governor Vilma Santos Recto na ipinagkaloob sa bayan ng Lubo, Batangas. Ang programa para sa ating mga mag-aral na kolehiyo, tayo po ay pagkakalooban daw po ang Lubo ng 200 scholar. Nagkaroon ng dialysis center na nagbibinipisyo ay ang 7 bayan kabilang ang bayan ng Lubo at ang pagpapatayo ng sports complex na mula sa proyektong ipinagkaloob naman ng Governor Vilma Santos Recto. Ang usaping ito ay magsisilbing mitin ng ating punong bayan para sa mas matatag at magbibigay pag-asa sa pagtuloy na pagunlad ng bayan ng Lubo, Batangas. Makikita rin po natin sa ating screen yung bayan po rin ng Mabini. Nandiyan po ang Mayor Noel. Magkatuwang talaga ang Lubo, Batangas. At sila po ay bumisita dyan sa Kapitolyo sa atin ng Governor Vilma Santos Recto para sa mga proyektong pambayan na ipagkakaloob po ng yan po sa bayan po ng Lubo, Batangas. Okay. And punta naman natin ang Mabini, Batangas. Ang Mabini, Batangas naman po magkakaroon po bukas ng Job Fair 2025. Larga Trabaho, Larga sa Tagumpay. It's gonna be on August 21, 2025. Talaga naman po ang Mabini ay magkakaloob agad ng mga trabaho sa ating mga kalarga dyan sa Mabini, Batangas. So, Larga Trabaho sa Trabaho, Larga Tagumpay. Ito po ay ang dami. PKI, Sea Oil, T-Tech, Epson, SM Supermarket. Yan po ang mga hindi ko mabasa yung iba. Kaya punta po kayo sa Mabini, sa ito, tingnan natin sa Mabini. Kung saan sila pupunta. Basta ba bukas dyan ay merong Larga Trabaho. Ito po ay Multipurpose Covered Court, Poblasyon, Mabini, Batangas, August 21, 2025, Thursday, 9 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. So, 9 o'clock, maaga pa lang po kayo, Nandyan pa kayo sa Mabini Multipurpose Covered Court dahil meron Job Fair 2025 hatid sa atin ng Mabini LGU.
sa pakikipagtulungan sa DOLE, sa Public Employment Service Office ng Mabini, Batangas ng PESO. At ang mga participating companies po ay PKI, Sea Oil, T-Tech, Humana, PIDS Edition, Likas Yaman, Jack Liner, Triple E Manpowers, General Services, Epson, and SM Supermarket. Aba, daming trabaho na naman ang atin nung maihatid sa atin ng mga kababayan dyan po sa Mabini, Batangas. Samantala, dyan naman po sa San Luis, Batangas ay meron pong meron po namang Agri-Trade Fair, Food Bazaar on August 25, Municipal Grounds. Ay magsisilbing mahalagang paalala sa mga mamimili tungkol sa halaga ng pagbili ng lokal na produkto sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa mga gumawa ng produkto at mas makikita ng mga tao ang galing, dedikasyon at kwento sa likod ng bawat gawa. Magiging personal ang karanasan sa pamimili at lalong nahihikayat ang publiko na suportahan ang mga lokal na negosyante. Trade Fair and Food Bazaar, August 25, dyan po sa San Luis, Batangas. Punta po kayo dyan, especially mga taga San Luis, Batangas. Alright. Samantala, dyan po naman sa Tingloy, Batangas. Sa Tingloy, Batangas ay aktibong-aktibo rin po ang ating Vice Mayor Mikey Alvarez at nagkaroon na po ng pagbisita ang Provincial Engineer Ronquillo kasama ang grupo upang bisitahin ang lahat ng infrastruktura at mga paaralan sa Islang Bayan po ng Tingloy, Batangas. Kasama daw po dito ang pagtatayo ng panibagong 6 classroom BSR type building sa San Juan Elementary School. At iba pa mga paggawain po hatid sa atin ng Governor Vilma Santos Recto diyan po sa Tingloy, Batangas. Okay? Alright, yan po ang mga activity dyan po sa ating iba't ibang mga bayan. Sa iba't ibang mga bayan po sa ating 2nd District of Batangas. Hatid sa atin ng mga iba't ibang mga bayan dito sa 2nd District of Batangas. Alright. Ang oras po natin ay meron na tayong 23 minutes makalipas. So, ang alas 9 ng umaga. Tuloy-tuloy ang ating paglarga at ngayon po ay nagkakaroon ng hearing po dyan sa Kongreso at budget hearing po to dyan po sa Kongreso at of course nandiyan po ang ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro para sa partisipasyon sa deliberasyon ng budget, pambansang budget na po ito ang tinatalakay dyan po sa Kongreso. Of course mag-end na naman po ang ating taon at ngayon sinisimulan na pong talakayin sa mga komite ang budget po natin dyan sa Kongreso. Alright, makakasama rin po natin ang ating kalargang si Cory Porto Laura para sa ating tuloy-tuloy na talakayan at balitaan matapos po ang ating ika nga ay mga balitang distrito
At ngayon nga po sa Kongreso ay tuloy-tuloy ang budget hearing dyan po sa mga committee. Lalo din sa Committee on Appropriations ngayon mamaya siguro salamin po natin ang committee kung ano po ang mga nagaganap ngayon dyan sa Kongreso. Alright, kapiling natin yung kalargang si Koy Protong Laura. Largang umaga sa iyo, kalargang Koy. Audio. Wala ang audio. Alright, pabalik po tayo at ayusin lang po natin ang komunikasyon natin kay Kalargang Koy. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Koy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro sa bayang broadcast ng radyo at internet, ang mas pinalakas na Larga, Batangas Second District Radio. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Koy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Alright, balik ko tayo sa atin ng program dito sa Air 181.9 FM. Try mo natin si Kalargang Koy. Good morning sa iyo, Kalargang Koy. Wala kang audio eh. Alright, dito natin sa kabila kunin. Netflix Interactive, your daily dose, your positive vibe. Together we grow, together we thrive. Netflix Interactive, always alive.
social media platforms. Stories, news, and inspiration. Public service for the nation. Six Interactive. Anywhere and everywhere. On your screen we'll always share. Connection, care, and love we bear. Interactive. Your daily dose. Your positive vibe. Together we grow. Okay, makasama natin si Kalargang Koy. Netflix Interactive. Your daily dose. Your positive vibe. Together we grow. Together we thrive. Netflix Interactive. Always alive. Netflix Interactive. On your way. Alright, largang umaga sa iyo, Kalargang Koy. Check. Di tayo Okay. Walang audio eh. Yes, tayo yan. Wala akong magagawa dyan. Naririnig ako ng iba. Gwed. Yes, Kalargang Ron. Yes, largang umaga. Yan. Largang umaga sa'yo, Kalargang Ron. Gwed. Yes, oo, ayan. Largang Ron. Good morning. Largang umaga sa'yo. Gwed. Ayan. Asan ka ba ngayon? Ayan, at nandito ako sa pakailang muna, ano. At naririnig na ba ako? Good. Ng malinaw? Okay na. Sige. Okay. At yes, Kalargang Ron, at largang umaga po sa ating mga kababayan, ano, at largang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa radyo, no, dito po sa ikalawang distrito ng Batangas. Binabati natin ang mga tagabayan ng Bawan, San Luis, Lubo, Tingloy, San Pascual, at syempre bayan ng Mabini, ano, saan bayan Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, ano po. At samahan niyo po kami ni Kalargang Ron dito po sa ating programang Larga Batangas 2nd District. Yes, Kalargang Ron, at maraming mga balita, ano, ang ating tatalakayin. At syempre yung mga nangyayari, no, yung kaganapan dito sa 2nd District of Batangas, Kalargang Ron. At yun nga, no, yung mga sabi nga public service program natin, ano, kailangan ding maipaalam natin at maipahatid sa ating mga tagapakinig sa radyo at sa internet, Kalargang Ron. Gwed, Kalargang Gwed lang. Yes, oo. At syempre, ganun din ang mga pagpati. Ano, batiin na muna natin. Itong si Kalargang Leonila Santos. Bumabati ng good morning at largang umaga, no, sa ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. At ganun din si Kalargang Lolit Abriana, no? Magandang morning. Largang umaga sa iyo, Kalargang Lolit Abriana. Sa bagay, mag-roll call muna tayo, Kalargang Ron, bago tayo dumako sa iba pang mga mensahe at balita, ano? Ito, subukan natin kung mabuksan natin itong FB page ng ating Congresswoman upang bumati rin, ano, sa ating mga kalarga dito sa ikalawang distrito ng Batangas. Anyway, yung mga nasa Facebook Live ko, no, shout out lang po kayo. At papatiin natin kayo ng magandang umaga at syempre naririnig tayo sa 91.9 Air1 FM. Pabatiin po namin kayo ni Kalargang Ron, ano. At please like and share po, no. At mag-comment na rin po kayo, no. Binabati natin yung mga staff natin, ano. Please support our radio program, especially our Facebook page ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, ano, dito po sa ating programang Larga Batangas 2nd District. At ganoon na din po yung mga iba't ibang mga post messages, no, para naman po makarating sa ating mga kababayan yung mga activities, no, ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Kalargang Ron. Okay, at Kalargang Koy, merong job fair bukas dyan sa Mabini at larga trabaho
Diyan sa Mabini, Batangas sa 9 o'clock to 3 o'clock ng hapon. Kaya yung mga inimbitahan natin yung mga taga Mabini para sa Larga Job Fair. Larga trabaho dyan sa Mabini, Batangas. And then mayroon ring Agri-Fair naman sa August 25 dyan naman sa San Luis, Batangas. Ito ay kasabay rin ng kanilang I think foundation rin na magkakaroon ng Foundation Day ang San Luis, Batangas. Oo, Largang Ron. Sigurado yan. Largang Ron, masaya yan. At magkakaroon din yan ng mga iba't ibang programa at makakapagpaaliw sa ating mga kababayan dyan sa San Luis, o Lubo? San Luis, August 25. Pero ang maganda yung bukas na magkakaroon ng larga trabaho, job fair dyan sa Mabini, starting at dyan sa covered court. Kaya yung mga paulit-ulit natin sinasabi ito para yung mga gusto hong magkaroon ng trabaho at naghahanap po ng trabaho ay makapunta dyan po sa job fair na isasagawa po ng Mabini, Batangas, LGU ng Mabini, Batangas, dyan po sa kanilang covered court dyan po sa Mabini, Batangas, Kalargang Koy. Oo. At siyempre, handog yan ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro at ng Mayor Noel Beatrix Luistro para sa ating mga kababayan, especially Mabini, pero yung ating mga kababayan din sa ibang bayan sa district, siguro naman welcome din po kayo rito, lalo na't qualified po kayo, pumunta lamang po doon po sa gaganaping job fair dyan po sa may plaza ng bayan ng Mabini. Dyan po yan gaganapin sa covered court, dyan po sa tapat ng Mabini Municipal Hall, Kalargang Ron. Ayun, siguro makover natin, maganda yan para sa ating mga balita dito sa Larga, Batangas, 2nd District. Ayun. Go ahead. Alright, samantala nakuhan po natin ang mga balita po natin sa ating bansa. Ano ba mga pangyayari po ngayon ngayon pala budget hearing ngayon sa Kongreso. Kalargang ko nandiyan yung ating Congressman Attorney Jerbil. Ano yan? Jinky Beatrix Luistro dyan po sa Kongreso sa budget hearing. Samantala, nakuhan po natin ang mga balita ngayon. Ito ang mga headlines for today. Yung SC daw po ay pinasasagot Palasyo, Kongreso, Comelec sa BSKA postponement. Ano po? Inatasan ng Supreme Court NBank nitong Martes ang Senate, House Commission on Elections at Executive Secretary Lucas Bersamin na maghain ng komento kaugnay dito po sa petisyong inihain ni election lawyer Romulo Macalindal na idineklarang unconstitutional ang pagpapaliban ng 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Kasi marami rin po namang umaasa na ito po ay matutuloy. Sinabi ni SC spokesperson Camille Teng, kailangang isumite ang komento ng hindi lalagpas ng 10 araw matapos matanggap ang notice. Nais ni Macalindal sa inihayang petisyon na magpalabas din ng temporary restraining order o status quo ante-order ang Korte Suprema upang mapigilan sa pagpapatupad ng Republic Act 12232 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos noong Miyerkules na hindi lang naglipat sa pagdaraos ang BSKA mula sa original na December 1 ay nilipat sa unang Lunes ng November 2026 dahil pinalawig pa nito sa 4 na taon na termino
ng lahat ng barangay at SK officials. So meron pong petition diyan po sa Supreme Court hinggil po dito sa pagpapaliban naman ng Sangguniang Kabataan election. At yan po ay through election lawyer Romulo Macalintal. At inintay po ang sagot, magiging sagot ng ika nga ay ng mga respondents dito po sa inayang petisyon ng sa Korte Suprema. Kalargan ko. Go ahead. Wala ka na naman. At yun nga, naghain ng petisyon si Attorney Romy Macalintal upang baguhin yung naging batas na pagpapaliban ng ating barangay and SK elections at sinasabi ka ito ay unconstitutional at kailangan matuloy ang barangay and SK election. Pero yun nga, kailangan nga talaga na ito nga ay paghandaan para sa Pangulong Marcos. Dapat paghandaan nga yung gaganaping barangay SK elections na i-move, na-move ito ng December 2026. Tama ba, Kalargang Ron? November na ata ang next year. Pero dito yung nilagdaan ng Pangulo. Kaya instead na December 2025 na gaganapin, di ba? Next year na ang kasi to na signed by the President na to na ipagpaliban at nagkaroon nga ng petition lang sa Supreme Court at pinasasagot yung mga respondents para dito sa inayang petition ni election lawyer Romulo Macalintal. Yan, taga Batangas. Okay, go ahead. Yeah. Balita mo. Ilang, Kalargang Ron. Tuloy-tuloy mo lang muna yan. At hindi ko talaga mabuksan yung ating Facebook ngayon. Tingnan mo, lang ko yan. Mahina yata ang internet mo dyan. Kaya nalipan ko na ako ng ibang pwesto. Okay. Samantala, sa iba pa, mga balita po natin, dito po sa ating bansa, yun nga po ngayon ay pinag-uusapan dyan po sa Kongreso sa pamamagitan ho ng hearing sa mga komite. Etong pambansang budget po ng ating bansa sa taong 2026. Ang bilis parang kailan lang ay pinag-uusapan po yung budget. Ngayon po ay uli ay pinag-uusapan dyan naman sa Kongreso uli ang pambansang budget po Alright, samantala dito po sa atin ng mahina ang internet yata ngayon. Dito man po sa ating lalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng ating Governor Vilma Santos Recto ay ito po ang mga balita naman sa ating pong sa ating lalawigan ng Batangas. Isa-isa daw hong naglatag na kanilang mga action plans na tutugon sa mga kinakarap ng mga issue ng mga department heads ng pamalang panlalawigan ng Batangas na nakasentro sa matatag na inisyatibo sa ilalim ng HEARTS program. Ang aktibidad ay bahagi ng pagpapatuloy na executive briefing cum planning session na tinutukan ng administrasyon ni Governor Vilma Santos Recto ngayong araw. Kahapon, August 19. Sa SEC Galicano Apasigli Pappas Building, Office of the Provincial Agriculturist Compound, Barangay Bulbok, Batangas City. Even yung mga local governments din po natin, kaya planning po ang sinasagawa ng mga lokal na pamahalaan po natin. Samantala, ito rin po agarang tulong ipinamahagi sa mga mangingisda ng Batangas City. Personal daw pong nagtungo
ang mga kinatawan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa iba't ibang barangay sa dalampasigan ng Batangas City noong Martes, August 19 upang maghatid ng food pack sa mga mangisdang naapektuhan ang kabuhayan. Ang operasyong ito ay hatid naman po ng pamahalaang panlalawigan at ng ating Governor Vilma Santos Recto. Okay ka na? Oras po natin, 45 minutes makalipas. So, ang 9 o'clock in the morning, greet nga muna tayo ng mga kanarga po natin na nakatutok po ngayon sa ating programa. Beatrix. Binabati po natin ng good morning muna yung mga kalarga po natin, no? Ngayon na nakikinig at nanonood sa pamamagitan ho ng Facebook page ng ating Congressman Atty. Jerbil. Tayo po ay may iba't ibang mga social media platforms, ano? Kaya please like, share, and follow po yung mga social media pages po ng ating Congressman Atty. Jerbil. YouTube, meron po tayong Instagram. Okay na. Ayan, okay na. Kalargang Ron. Go ahead. Ayun, okay. At syempre, yun nga, tuloy mo lang yung pagpapaalala no, sa mga Facebook Facebook page sa ating Congressman Atty. Jerbil. Sa Instagram, meron po tayong TikTok, meron po tayong YouTube, at meron rin po tayong Twitter.com at Facebook page po natin. 155,000 po. Medyo umangat na po tayo ngayon. No? At ito po ay napapanood rin sa Facebook page ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro. Sabayang broadcast po yan ng radyo at syempre ng magkatuwang na pages ng ating Mayor Noel at Congressman Atty. Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Kalargang ko ay? Yun. Samantala, ito, Kalargang Ron, ito yung inaantay, hinihintay tayo ng ating mga kalarga na batiin sila no, sa radyo. At lalo na malakas tayong napapakinggan ngayon sa 91.9 R1 FM. Binabati natin si Jason Rayos. Yan, largang umaga sa iyo, Jason Rayos. Kaya Kuya Dino Cabarles, Silvia Francisco, Choi Castillo, Luz Biminda Balboa, Scott Abanilla, Ann Maderaso, si Well Abanilla, Bridget Ann Maderaso Onyes, Vivian Marasigan, si Micaela Jimena Baldos, yan, bumabati rin ng largang umaga. Si Neil Umali, yan, Sally Magadia, Jenaline Rosales de Guzman, Rodolfo Kagikla, Rading Pusi, Renante Bakal, John Carlo Andal, Renet Abante, yan, taga dito sa Bagilawa, no? Barangay Bagilawa si Renet Abante. Si Resi, yan. Linda Abrea Lirio, Janice Ite Manalo, John Jun Lorenzo Macalayo, Roland Bergado, Francia Lau, Yoli Magdaye, Bon Ligaya Oliva, at Ella Ocampo Laines, Flor Delisa Aguilar, Ace Brian, Edralin Nueda Quiñones Magboo, Lolit Abriana, Glenn Portugal, Clarice Ramirez, Ruth Reyes, Mitch Estrella Enriquez, Dina Pajardo, Lino Lopez, Anthony Salazar, Jenny Ilagan, Michelle Amor Canceran, si Ate Peleli Arcega di Maculangan, bumabati rin ng largang umaga, Kalargang Ron. At syempre si Siren Pasqua, si Bergie Espina, si Angie Tupas, bumabati rin ng largang umaga, si Levi Sawali Solis, Dodong Onat, Johan Regay Abando, Greniel Manalo, Adelaida Serrano, Jennifer Macalalad Hernandez, Algent Puri,
Robina Nacion, ayan, at Princess Gabi, Emmeline Auriada Jimenez Ortega, at si Mary Rose, ganun din si Ate Charity Andal. Yan, magandang umaga. Largang umaga po sa ating mga kalarga dito po sa ikalawang distrito ng Batangas. Ayan, at sino pa? Si Jonard Kevin Abusman, Arlene Sienes, Mike Castor, Arnel Arcabs Cabral, Joel De Robles, Raymond Bonggaling, Emma Valdez, at si Ira May Bunsol, si Ann Helera. Yan, magandang morning. Largang morning sa inyo. Yes, Kalargang Ron. Yan, okay. Magandang umaga po. At ayan, tuloy-tuloy natin ang ating balitaan, ano? Kalargang Yes. ko yung mga nakalap mo mga impormasyon dyan. Yes, sige. Okay, at bago tayo tumungo sa balitaan, ano? Okay. Eto, para daw humasiguro na ipinatupad ang zero balance billing, inikot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang pampublikong ospital na pinatatakbo ng gobyerno. Sa pagpunta ng Pangulo sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, ikinatuwa nito na mas maraming Pilipino na ang kumukuha ng libreng medical services sa mga state-run hospital. Ito po yung mga DOH accredited hospital po, ano, yung mga kung saan po makaka-avail ng libreng serbisyo. Naunang binisita ni Pangulong Marcos ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City, kung saan kinilala niya ang dedikasyon at kabayanihan ng mga healthcare workers. Yun man talaga yung mga heroes po naman natin, ano. Dahil dito, kaya dapat anyang ikalat at ipaalam sa lahat ng tao para hindi sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot at magpagaling. Yan po, yun sa mga DOH hospital po natin, ano. Libre po yan. Kaya yun, mismong ang Pangulo po nakasaksi yun sa zero balance billing na sa mga pag-ikot niya sa mga pampubling ospital dito po sa ating bansa. Kalargang ko. Ayun, at samantala, eto pa, Kalargang Ron, ano, yung mga balita pa, no? Yung sinasabing ang mainit na issue pa rin, ano, dito nga sa flood control project, Kalargang Ron, ito. Subukan natin itong basahin, ano, para sa kaalaman din ng ating mga kababayan. Etong mga balitang ito, no, sabi nga dito, mga Pinoy katuwang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. versus korupsyon sa palpak na flood control, lalo na dyan, no, sa Metro Manila. Kalargang Ron, marami yan eh. Kadalasan, no, karamihan eh, Bulacan, Mindoro, tsaka Metro Manila ang nadali nung palpak na flood control. Pero dito sa Batangas wala, ano, maganda ang naging implementasyon dito ng flood control project, Kalargang Ron, ano. At eto nga, oo, mahusay ang pagkakagawa ng flood control project dito sa lalawigan ng Batangas. Ayon nga dito sa balitang ito, ano, ay sa panahong dumaranas ng matinding pagbaha at iba't ibang uri ng kalamidad, hindi makatuwiran ang palpak at substandard na trabaho at malawakang korupsyon. Ayon yan kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, pinuno ng iba't ibang makabayang organisasyon. Ayon pa dito, no, kaya todo suporta sila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang matapang at makatwirang pag-iinspeksyon sa mga flood control project sa iba't ibang bahagi, no, ng ating bansa. Ipinapakita niya ang kapabayaan at panloloko sa bayan ay hindi niya palalampasin, pahayag pa ni Goitia. Sinabi pa ni Goitia na sa mga isinagawang on-site inspection, kabilang ang lalawigan ng Bulacan, ang isa sa mga itinuturing na flood-prone province. Nadiskubre ni Presidente Marcos sa kanyang pagbisita na ang dalawang barangay sa bayan ng Kalumpit, Barangay Bulusan, Barangay Frances ay may mga problemang itinatago, kabilang ang mga kapabayaan sa proyekto na halatang hindi nagawa ng maayos. Idinagdag pa niya na matapang na pahayag mismo ng Pangulo na kailangan nilang ipaliwanag kung bakit ganito ang pagkakagawa at dapat maranasan nila ang hirap na dinaranas ng tao dahil sa kanilang kapabayaan. Ayan ang mensahe, no, ng isang political analyst, no, at isang sumusuporta nga
dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa nangyayaring kapalpakan ng flood control project ng ilang mga lugar, Kalargang Ron. Ayun, dapat naman talaga maging malinaw yan. Kasi nga, ang apektado talaga dyan, yung mga kababayan po natin, ano, kapag hindi nagawa yan, yung mga proyektong yan, ibig sabihin, may mga ganun pala, no? May mga ghost project na, no? Flood control lang, ano. Doon sila nagkaroon ng pagkakataon no? Sa ayan, oo, Kalargang Ron. Maliban dyan, sabi nga rin sa ibang pang mga balita, Kalargang Ron, meron di umano na legacy project ang ating Pangulo, na pinawasan din umano ng pondo para lamang ilipat, i-divert dyan sa flood control project. Biruin mo, legacy project ng Pangulo, pinakialaman ng iba para lang maibigay dyan mailipat yung pondo sa flood control project, bilyong piso, di umano yan na legacy project yung yan pondong nakalaan. Yan ang maiinit na mga usapin ngayon at sa ating bansa ngayon, yan nga ay patuloy pa rin namang iniimbestigahan at kung sino man ang mapipinpoint diyan at magkakaroon ng sala o talagang totoong may sala, siguro naman kailangan magkaroon sila ng accountability, Kalargang Ron. And then kasi napapanahon yung yung mga flood control ngayon, dami kasi binaba talaga po malakas yung mga pag-ulan natin pero pa mga substandard. Katulad nung nakita mo sa Mindoro, yung governor, ini-inspection niya yung mga flood control project doon, walang mga bakal, walang mga, imagine mo, pag may mga ganun, sino bang direktang apektado po din? Siyempre, mga kababayan, yung mga tao, kasi nga pag binaha, talagang punta sa kanila yung tubig. At yan nga po, kaugnay po ng balitang yan, inamin ng Department of Public Works and Highways na may mga ghost o peke umanong flood control projects, bagay na ngayon ay iniimbestigahan ng ahensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, tinanong ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada si DPWH Secretary Manuel Bunuan kung may katotohanan ng ulat na may mga ghost project sa Engineering District ng Bulacan. Yan, sa Bulacan naman yan, Metro Manila, Bulacan, Mindoro, yan yung mga ngayon ay nasa hot seat sa investigation ng itong flood control. Dapat magkaroon talaga ng kasagutan yung mga katanungan dyan sa mga proyektong yan na billion-billion. Hindi lang naman milyon ang dito Billion na. Kaya nga, Kalargang Ron, billion na ang usapan ng mga pondong nawawala ng ating mga kababayan. Instead na yan ay napapakinabangan lalo na sa health sector, at sa iba pang mga kailangan, lalo na sa modernisasyon ng AFP, di ba? Kung hindi yan nawawala o nasasayang or napupunta sa ibang kamay, dapat yan ay napapakinabangan ng Armed Forces of the Philippines para sa modernisasyon ng ating mga armas, pandepensa ng ating bansa. At dapat kung hindi man dapat siya napupunta din dapat sa health programs, at doon din sa basic education, Kalargang Ron. Kaso nga ito dahil nga dyan sa mga nangyayaring yan napupunta lang sa ibang kamay, at ang problema pero ngayon kawawa ang taong bayan. Ngayon ay taong bayan ang nagiging talo o lugi, Kahit pa yan itago mo, ipakatago-tago mo, Yan nga ang sinasabi natin. Ipakatago-tago mo man yan, lalabas at lalabas yan. Siyempre, meron at meron pa ring maglilik, Or yan ay hindi maitatago pagdating din sa COA audit at pag-iinspeksyon ng mga proyekto, lalo na yung mga palpak na proyektong yan, lalabas ang ang katotohanan diyan, Kalargang Ron. Katulad diyan, 'di ba si Governor Bons Dolor, talagang binusisi niya ng inspeksyon yung proyekto ng flood control project doon sa Occidental Mindoro, 'di ba? At doon nga nalaman
tama no, Occidental Mindoro ba? Oriental. O Oriental. Oriental. Oriental rather no, Oriental Mindoro nakita yung naging kakulangan at talagang nakitang substandard yung mga ginawang flood pero control ang, project. Ang masasabi lang doon ay dapat hindi lang ngayon, 'di ba? Matagal ng panahon na dapat 'yun automatic naman 'yun, dapat ini-inspection nila 'di ba? Hindi lang 'yun dahil nag-utos ang pangulo na nakita yung mga pero dapat matagal na para hindi na naging tuloy-tuloy yung mga corruption, Kalargang Koy. Diba? Kasi nagpugat yan, Kalargang Ron yung flood control project na yan na pinuntuhan nga ng bilyon-bilyong piso. Dahil nakita yung naging epekto ng malalakas na ulan. Ayun nga Doon nakita na meron ba talagang proyekto? Nasaan ang pera? Di ba? Nasaan ang iginugol na pondo para dito? Bakit palpak yung mga flood control project? Hindi tayong may sabi niyan. Ang Pangulo mismo. Siya mismo ang nakakita ng dalawang mata niya kung ano talaga ang nangyayari sa kapaligiran. Di ba? Sabi niya, yung iba guni-guni. Yung iba palpak. No? Ayun. Yan. Di ba? Di ba sabi niya? Siguro hindi lang naman sa panahon ito yun. Mga nakaraang panahon pa. Kasi ngayon lang, yung mga proyekto yun, matagal na rin naman nagawa yun. Ngayon na mismo ang Pangulo ang bumubusisi ng mga bakit ano nangyayari? Ang daming bilyon-bilyon ng mga inlalabas ng mga pondo. Ba't hindi nagiging effective Kaya magtatanong talaga ang Pangulo niyan. Anong nangyari sa mga nagdaang mga proyekto, mga pinatupad ng mga proyekto? Bakit bilyon-bilyon ang inilabas wala namang epekto at binabaha tayo Although ayun. Ang meron, Kalargang Ron, ang totoong naramdaman ng tao dyan yung flood. Yung control hindi malaman kung meron. Diba? Flood, totoong nangyari. Aktual na nakita, aktual na naranasan ng ating mga kababayan yung flood. Doon sa control, doon tayo may problema. Kung meron nga ba talagang control, o naging flood control. Sabi nga, hindi masama ang flood control. Pero kaya lang, ang naging masama rito, yung epekto, di ba? Nung mga ginawang flood control, hindi naging mabuti yung pagkakagawa, Kalargang Ron. Pero hindi lang naman flood control yan. Maraming aspeto rin yan kung bakit tayo binaba. Katulad nga yung sinasabi rin ng atin ng Congressman Attorney General, climate change. And then yung land use, kaya porsikido ang atin ng Congressman Attorney General. May kaugnayan rin yan So, flood control project, yung tamang paggamit ng atin ng mga lupain, yung climate change, kaya dapat ito concerted effort to ng pamahalaan. Ang iba't kasama dyan yung mga LGU, di ba? Disiplina, sinasabi natin nakaraan, kasama rin dyan. And of course, ngayon, natututukan na talaga itong malaking epekto talaga pag merong nangyayari yung corruption sa mga proyekto na akala natin na ipatupad, yung pala hindi naman. Imagine mo kung bilyon-bilyon ng mga pondo yan na nailabas o naaprobahan, and yet wala ho namang nakikita at dumaranas pa rin ho ng pagbaha ang ating mga kababayan. Ang tanong, why di ba? Bakit? Di ba? Bakit nangyayari? Bakit bumaba pa rin Although marami hong factors hindi lang naman flood control project yun Pero malaking bagay ho yun na yung proyekto ay hindi nagagawa na maayos o wala hong proyekto. Yung sinasabi ngang preventive, Kasi nga pinaghahandaan nga natin yung pagbaha kaya nga may nilalabas na pondo, may inilalaang pondo di ba? Pinaghahandaan natin yung magiging epekto nung panahon nung hindi kasi nung climate change, di ba? Kaya ito, preventive measures, yung flood control dahil nga sa pagbaha. Kaso nga parang wala naman. Merong inilabas na bilyong-bilyong pondo, pero yung preventive measures sa climate change palpak. Di ba? Yun ang natin dito Yun ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Dahil noon pa since time immemorial, panahon pa ni
Noah sa Biblia may pagbaha na, no? Yun Eh, nga ang, umunlad na ang teknolohiya. pinakamalaking pagbaha na nangyari sa buong mundo. Umunlad na ang teknolohiya ng tao, nagkaroon na ng mga engineers, nagkaroon na ng mga matataas na teknolohiya upang kontrolin ang baha. Eh kaso nga, ang problema nga dito, yung pag naglalabas ng pondo para sa mga ganyang programa, preventive ng mga pagtaas ng baha upang wag na nating danasin yan, Baha hindi talaga, naman no? yata nagiging makatotohanan. Yan naman ang makikita na natin kasi yung paglindol hindi man natin kaagad-agad Hindi mo ano yan. Pero yung bagyo, yung calamity, when it comes to calamity, bagyo napaghahandaan. Mapipredict mo na paghahandaan mo. Yung lindol, hindi mo pwedeng paghandaan yun kasi nga anytime pwedeng lumindol. Pero yung pagbagyo at yung mga pagbaha, pwede natin ma-prevent kasi nga meron mga storm signal, may mga warning ang pag-asa, unang-una na ganito hong panahon tayo ay makakaranas ng mga pag-ulan, matinding pag-ulan. Ngayon, mga color-coded na mga ang mga pag-ulan, di ba? Karargang Koy? Oo. Ayan, may yellow warning, may orange warning. Diba? Yellow, orange, and red. May red. Yung red, pinakamatindi na, no? Di ba? Yun nga, ang ating rito. Siguro, ano lang ito accountability lang naman talaga magiging kasagutan dito. No? Lalo na makatotohan ng inspeksyon sa bawat ginapagawaing bayan ng ating gobyerno. Dahil ang ginugugol dito pera ng taong bayan. Ang tanong diba? doon, ba't nakakalusot yung mga ganong proyekto? Na hindi ba dumaraan? Kaya maraming katanungan Tanong natin sa mga district engineer. Kung bakit nakakalusot, ini-inspection naman nila. Diba? Kung kailan pa yung Pangulo mismo ang nakasaksi, doon pa lang sila a-action, di ba? Alam mo, paano kung ito, hindi masalimuot. Masalimuot kasi yan, Kalargang Ron, ano? Amisin natin totoo dyan. Masalimuot kasi yan, problemang yan, no? Inumpisahan yan, dapat yan matapos, no? Yung pag-iimbestigang yan, maraming tatamaan dyan no? Hindi dapat ito maging buhat bangko ng para lang i-save ang isang political career ng mga politiko na nag-iimbestiga rito sa sa flood control, sa mga palpak na programa ng gobyerno. Kasi ang magiging aftermath nito, tuturo mo yung contractor. 'Di ba? Siya ang huli. Ayun. Dahil siya ang gumawa. Paano yung iba? Hindi naman ang mahirap mapupunta, hindi naman mangyayari ang ganyang kapalpakan at pagtitipid sa mga proyekto, no? At programa kung walang iba pang may salaryan, no? Yung circle niyan malawak, no? Malawak yan, Kalargang Ron. Kaya hindi mo pwedeng dikdikin lang diyan na masingle out yung mga contractor. Yung mga nagbabantay ng proyekto, yun ang nasuspindi yung mga gwardiya. Ayun, di ba? Paano yung mga taga DPWH, no? Na sila mismo ang nag-i-implement ng project na yan. Di ba? Kung tayo... At yung mga inspection, di ba sila rin ang nag-i-inspection yan kung tama yung ginawa ng mga kontraktor na pagkakagawa doon sa project ng DPWH. May mga aside from may mga site inspection diba? May mga inspector yan, mga engineers, tama ba ang kapal? 'Di ba? Ng simento. Meron bang bakal? Diba? Nilagyan ba ng bakal, no? Sabi 10, hindi 6 lang. Bakit po? Di ba siyempre tatanong yung contractor, ba't 6 lang po? Di ba? Alam mo na yun. Kaya masalimuot yan. No? Maraming tatamaan dyan. Ganun pa man. At baka mamaya, papunta kung saan yan. At siyempre, baka mamaya, pagtingin ni Pangulong BBM, wala na akong kakampi.
Ayun. Pero sana ito ay since ito po ay nagkaroon ng pagbubulgar dapat matuloy naman yung mga investigation at magkaroon ng linaw kasi nga, kundi sa tatawa bawat- lang ang taong sa bayan bawat- diyan, kahit na bawat gobyerno maiyak-iyak na ang taong bayan, matatawa lang diyan at mauuwi na naman yan sa mga standing ovation. Ayun, sa bawat gobyerno mayroong mga investigation pero hanggang doon na lang, hindi natatapos naman ang mga investigation. Dapat talagang Nakakalimutan din. may mananagot especially when it comes to billion projects na pinag-uusapan. Billion kasi. Hindi naman million yan, hindi naman isang kusing lang yan billion Ayun proyekto at kanino yung pera yun? Di sa taong bayan po yun, di ba? Tayo sa atin Taong po bayan yun. ang laging talor yan. Samantala, Taong bayan laging biktima ng mga kapalpakan ng ilang mga daming mga namumuno issue sa ngayon, gobyerno. Samantala, dito po naman po sa Senado, ipinagutos ni Senator Loren Legarda ang pagsasagawa ng mandatory drug testing sa lahat ng kanyang mga kawani bilang hakbang upang ipakita ang pananagutan at itaas ang pamantayan ng serbisyo publiko kasunod ng mga ulat sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang empleyado sa Senado. Dapat naman, di ba? Dapat naman po talaga isa pa yan, di ba? Ngayon, ito po si Senator Loren ay sabi, pinag-utos na yung mandatory sa mga staff ng kanyang opisina at upang ipakita yung pananagutan talaga. Imagine mo kung dyan po halimbawa sa Senado may mga gumagamit po ng mga illegal na droga, sila pa naman yung mga ang ingay po when it comes to ganitong mga usapin, and yet sila pala yun yung mga yun nga doon pala sa kanila pangangamoy doon pala mangangamoy sa kanilang mismong bakuran. Ayun. Kung ano man wala tayong naririnig Oo. Wala tayong naririnig sa panig Ayun nga. Kalargang Ro, mamaya tutuloy natin yan. Merong merong continuation yan Yan, ano ba yan? Problemang yan, yung iskandalong yan sa Senado. Samantala, batiin na muna natin si Ate Pileli Arcega de Maculangan. At ganun din si DJ Cassie ng radyo natin. DJ Casey ba to o Cassie? Si radyo natin, yan po sa Padre Garcia. Si Ate Maureen Aba Cadivida, ganun din si Kuya Nots Alforte at Twinkle Star Dazzling. Ayan, bumabati ng magandang umaga at si Angelo Ridaha at Simbang Baklaran daw ngayon At Miyerkules, oo nga pala isang linggo na pala. Matapos akong pupunta riyan sa Baklaran at ganun din binabati natin itong si Ate Well Abanilla, ganun din si Ate Spanish Eye, Ate Joy Spanish Eye diyan po sa ating SAP, Special Ameliorations Program Unit ng opisina ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, Kalargang Ron. At ito nga mga balita pa rin na ating sinusundan regarding pa rin sa mga maiinit na national issues ay ito sabi ni Senator Loren Legarda, ito basahin natin. Ipinag-utos ni Senator Loren Legarda ang pagsasagawa ng mandatory drug testing sa lahat ng kanyang kawani. At sabi pa dito yung mga alak daw yung mga yosi ayon dito sa kanya ay bilang hakbang upang ipakita ang pananagutan at itaas ang pamantayan ng serbisyo publiko kasunod ng mga ulat ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang empleyado sa Senado. At isasagawa ang drug test sa pakikipag-ugnayan ng mga otorisadong ahensya kalinsunod sa mga regulasyon ng Civil Service Commission o CSC at kasabay nito isang hiwalay na memorandum ang ipinalabas ng senadora upang ipaalala sa mga kawani ang Workplace Policy Prohibited Substances and Activities. Nakapaloob dito ang mahigpit na ipinagbabawal sa alinmang tanggapan ni Senator Loren Legarda ang paggamit o pamamahagi ng illegal na droga o kontroladong substansiya
pag-inom ng alak, yan, bawal din ang pag-inom ng alak at paggamit ng vape o electronic cigarette o paninigarilyo at anumang uri ng sugal. Ayan, Kalargang Ron. Tama nga naman, parang nawala na nga rin yung ethics sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Makikita Ethics mo yung mga ibang empleyado ng gobyerno may kabastusan, no? Bakit? Alam mo kung bakit? Biruin mo nasa workplace premises ka sa mga opisina ng ahensya ng gobyerno. Yung iba nakasabit pa yung vape nila no. Minsan may nakita nga ako niya hitit buga nandoon sa loob ng opisina ng gobyerno no? Parang gusto kong dagukan no? Akala mo nandoon lang sa isang iskinita at hitit buga no? Nakalimutan niya empleyado siya ng gobyerno at yung opisinang yun ay dapat inirerespeto. Di ba? Yung iba meron pang nakasabit na vape at doon pa naghihitit buga sa premises nung government building. Dapat yun ipinagbabawal din Yung mga vape na yan hindi isinasabit yan sa oras ng trabaho ng mga empleyado ng gobyerno. Hindi dapat yan napagkikitita na nakasabit sa kanilang mga liig. May mga usok rin namang binubugay na although hindi yun sigarilyo pero hindi naman alam natin kung anong epekto rin ng mga binubugang vape na yun. Totoo yun. Makita mo yung pagsasagawa ng ethics nga. Tama yun, Kalargan ko yan. Kasi nga makita mo kung yan ay opisina ng gobyerno at nasa gobyerno, nakikita mo umihitit ng vape although hindi sigarilyo pero vape pero napaka pa rin hindi magandang tingnan, di ba, na unethical pastos ay kasama pa yun sa ethics ng mga empleyado kasama siguro yan sa mga pulisiyang pinatutupad ng mga iba't ibang mga sangay ng gobyerno po natin na bawal yung halimbawa vape wala pa namang nag-uutos may mga ganyan bang offices na nag-uutos na bawal although yan sinimula na nga dapat nga alam nila yon dahil ultimong DOH ipinagbabawal yung paghitit ng vape no yung chemical na yan porke mabango akala nyo safe yan no iyon porke hindi sigarilyo yan safe yan kaso minsan nakikita natin nasa premises ng mga government building humihitit buga ng vape no dapat talaga dito mag-implement ng pagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno kahit saan, munisipyo, city hall, ahensya ng gobyerno, 'di ba? Kapitolyo man 'yan. Wala dapat makikitang mga empleyado ng gobyerno ang may nakasabit-sabit na mga vape sa kanilang mga liig, 'di ba? Dapat nagsisimula talaga 'yan kasi nga kung disiplina at yung pagiging huwaran makikita dapat sa mga empleyado ng gobyerno kasi nga yun tinitingnan rin ng taong bayan in the first place dapat maging model po sila talaga sa atin sa pagpapatupad ng mga ganyang sabi nga policies and pagsasagawa ng proper na etiketa ng nasa gobyerno. Totoo yan, Kalargang Ron. Samantala ito, Kalargang Ron, magandang balita. Umaabot sa $2.99 billion ang remittance ng mga overseas Filipino worker. Kasama siguro dito, Kalargang ko sa mga kanilang mga kabag-anak sa Pilipinas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas lumaki umano ito ng 4% kumpara sa remittance ng mga OFW noong 2024 na umabot sa 2.88 billion. Talagang ang laking naiko-contribute ng mga OFWs po natin. Imagine mo 2.99 billion, mas tumaas pa nung nakaraang taon. 2.88 lang nung nakaraang taon. Billion dollars po to Ngayon $2.99 billion yung naisusumiting mga remittances ng mga overseas Filipino workers sa atin ng bansa na may mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Mas marami mula kaya ito ang bumubuhay rin sa ekonomiya natin pag walang mga OFWs hirap rin tayo mula Enero hanggang June umabot sa 16.75 billion ang remittance ng mga OFW, mas malaki ng 3%
kaysa ipinadala nilang 16.25 billion sa parehong panahon noong 2024. Ito nung last year at ngayon mas mataas, 0.75 ngayon, 16.75. Last year is 16.25. Ibig sabihin, 0.50 billion ang itinaas. Ang laki, ano? Sabi dito, ang ginagastos ng mga tao ang tinatawag na consumer o household spending ang pinakamalakas magpagulong sa ekonomiya. Humigit kumulang 80% ang ambag ng consumer spending sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ito ba ito yung sinasabi mo, kailangan talagang mayroong gastusin, ano? Ating mga, kasi nga pag patuloy tayong gumagastos, gumuguling yung economy natin. Yun po ang ano dun, yung yun ang cycle, no? Yun ang element ng economy. Yun, cycle of economy. Kailangan may gastusin tayo para yung ekonomiya natin tuloy-tuloy ang pag-ikot, ano? Kasi nga pag walang gagastos ng mga tao, di ba? Wala ring contribution dito sa economy natin. Imagine mo, lumalabas dito, yung ginagastos daw ng mga tao. Ibig sabihin, umaangat ang atin ng bansa, ano? Merong ginagastos Ang ginagastos na meron nga mga nawawalang pondo, billion di ba? Ibig sabihin, maraming pera ang Pilipinas, kaya lang hindi nagagamit ng ayos. Yun, hindi na utilize na maayos. Yun. Pero sinasabi nila, mahirap daw ang Pilipinas. Pero ang dami, ang ginagastos daw ng mga tao, yung tinatawag na household spending. Halimbawa, tayo po, gumagastos po tayo sa araw-araw po natin, bumibili po tayo, yan ay contributor sa atin ng economy. At lumalabas po dito po sa report na 80% ng ambag ng consumer o tayo mga gumagastos sa paglago ng ating ekonomiya. Tayo, contributor mismo tayo kasi may mga taxes rin naman po yan na isusumiti sa atin ng gobyerno. At the same time, yung mga ekonomiya po na even yan ay maliliit, pero kung araw-araw naman meron ng mga pagbili, may naibibili yung mga tao, merong opportunity na bumili. May nagagasta. Hindi merong kumikitang negosyo, di ba? At yung negosyo nakakapag-create ng trabaho, di ba? Ganun ang cycle niyan At yung trabaho, pag ikaw may trabaho, may sweldo ka. Di ba? May ipantutustos ka sa pamilya mo, sa anak mo, di ba? At papasok din dapat diyan, dapat lagi tayong malusog, no? Dapat magkatuwang 'yan, no? Yung kalusugan at yung may kinalaman kasi yan sa economy. Kapag malusog ang tao at hindi sakitin, hindi aasa sa gobyerno. Magkakaroon siya ng independency, no? Magiging independent siya paano kumita ng pera, no? At magagamit niya yung kanyang skills. Kung may sakit ka naman, paano ka makakapagtrabaho kung may sakit ka? Kaya di pa na yung hingi sa gobyerno. Abonado ang gobyerno. Di ba? Zero billing palagi. Di ba? Maglalabas ka lagi ng pondo dyan para itulong doon sa mga sakiting nating mga kababayan. Paano kung tututukan mo instead na sa flood control, ilagay na nga lang, tama yun, merong isang kongresista nagpanukala makabubuting bawasan na itong flood control, no? Hindi naman alisin, bawasan na lang, no? Saan at ibigay sa basic education, tama yun. Sa education sector at sa health sector, 'di ba? Kasi ito ang talagang kailangan ng ating bayan 'di ba? Yung ating kalusugan para yung ekonomiya umandar, 'di ba? Magkaroon ng maraming trabaho, 'di ba? Maraming magtatrabaho, magkakaroon ng maraming manpower at hindi laging abonado ang gobyerno sa pagpapagamot doon sa ating mga kababayan. Di ba? Dahil kukuha ng insurance yan. Di ba? Yung iba dyan, pag umunlad-unlad, kumukuha ng kanilang insurance, health insurance, di ba? Malaking tulong yun. Di ba? Hindi lang yung PhilHealth ang aasahan kung meron kang exclusive na insurance o yung comprehensive. Di ba? Pag may trabaho ka. And then yung education, of course, napakahalaga yun. Kasi nga, kung nagkakaroon tayo ng mga subsidiya rin sa mga
mga scholar natin, halimbawa, no, mas maraming makakapag-aral, maraming makakapagtapos ng pag-aaral. And yun, and job opportunities rin. Kasi nga kung marami mga graduate may wala namang opportunity sa trabaho, ano rin sila? Bahagi rin sila sa mga magiging tambay rin. Halimbawa. Doon natin itutok, no, kaysa dito sa mga flood control na ito. Bawasan natin, no? Gawin nating makatotohanan yung flood control at bawasan na natin yung paglalagay ng pondorya. And then, di ba? Then, ano tayo, siguro magkaroon rin tayo ng pag-aaral kung paano sinasagawa sa ibang bansa. For example, dyan sa Singapore, ang ganda na lang flood control, hindi sila binaba dyan eh. Ba't ka malalayo? Sa BGC na lang eh. Tingnan mo, bukod tangi yung BGC, hindi binabaha. Kahit pa super typhoon ang dumaan dyan. Magaling ang planning, ibig sabihin. Oo, magaling yung kanilang pagkakagawa ng kanilang flood control doon. Dapat yun ang inaaral ng bawat lungsod, no? Bakit naman sa BGC? Di ba nasa social media yan? Nandyan na yan at halos kinopya yung sistema ng Japan. Diba? Bakit hindi i-apply sa ibang lungsod? Diba? Bakit sa BGC lang, no? Bakit sa BGC lang pala kayang kontrolin yung baha? No. Ay, ang tanong doon, kung kokopyahin natin yan, siyempre may mga suggestion dyan, may mga objection yan. Kung kokopyahin natin, maganda nga yan. Totoong maganda talaga yung naging pagkakagawa doon sa mga flood control sa Bonifacio Global Center, no? Yung BGC. City. Oo. Kaya lang, hindi maganda sa iba yun. Maganda sa ekonomiya yun, maganda sa tao yun, yung epekto nun. Pero doon sa iba, na tayong kikitain dyan eh. Bad trip ka eh, basag trip ka naman eh, di ba? Yun ang nasasabihin sa'yo, di ba? Kaya sa ibang lungsod, hindi yan na ipatupad. Dahil magiging basag trip ka sa kanila. Ayun ang mahirap doon. Oo, bad trip naman to. Ang daming suggestion, yun pa. Ay, di bawasan na lang. ayun na nga. Para na-utilize yung pondo ng gobyerno, hindi nako-concentrate doon na wala naman. Ghost project rin lang naman ang kadalasan rin naman nangyayari, di ba? Dito na lang sa merong pakinabang ang tao, yung mga scholar natin, padamihin natin, di ba? Kasi mas maraming pag nakatapos yung mga estudyante po natin, di ba? Yung mga DOH hospital na puro surot, yung mga kama at kutsyon, nakakaawa naman yung mga pasyente dyan, di ba? Nagsishare pa nga sa isang kama yung iba eh. Di ba? Biruin mo, dalawang pasyente, meron, nagsishare sila sa iisang kama. Tapos yung kama, inaanay, sinusurot. Very mo yung ironic nga nangyayaring hirap na nararanasan ng ating mga kababayan diyan sa mga ilang DOH hospital, Kalargang Road. At yung iba natutulog na, doon na natutulog sa labas. Even sa labas ng ospital. Merong meron na mga tent doon, meron ng kung yan dinadagdagan natin ng pasilidad, no? Yung flood control doon dinadala sa pasilidad sa mga DOH hospital. Di ba? And then, yun ang nakakalungkot. Kasi pag sa ibang bansa, pag sinabi mong government hospital, ano yan? Maganda yan. Kasi nga, talagang tutok dyan yung pondo ng gobyerno. Ano yan? Zero corruption yan. Kalargang ko eh. Ay, bawal corruption doon kahit artista ka. Kahit na ma-influensya tao ka, hindi ka uubra doon sa batas doon. Ay, maraming dapat tayong ayusin, yung sistema ng batas, yung accountability. Yan, napakalaga, diba? Kaya, ayun, ngayon, wala po yung impeachment, saan pa tayo aasa, impeachment, sana matuloy talaga yan, kasi nga, naghihintay po ang tao, doon sa accountability na sinasabi po na dapat, ngayon ewan ko ba kung ano nangyayari dito sa ating bayan. Yun, at kaya kailangan Kalargang Ron
ang panalangin natin, total, inumpisahan ito ng Pangulo, yung mga investigasyon na yan, yung mga pagsisiwalat at pagbubulgar sa mga iskandalong nangyari dyan na ang may sala at pinagmulan yung mga pagawaing bayan, yung mga proyekto. Nawa, sana nga wag itong mauwi sa mga standing ovation at hindi kayang parusahan yung mga tunay na may sala dahil nga minsan may titik ng politika. Diba? Ayan. Alright, dahil dyan, tapos na ang ating programa. Naku, maraming salamat po sa lahat ng mga huling mga pagbati kalargang ko bago tayo mag-end ng ating programa. Abangan nyo po kami sa iba't ibang mga platforms. YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, at of course, dito sa Facebook page, dalawa po yan. Mayor Noel at saka Congressman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luis. May ere rin po tayo doon. At syempre, ito, sabi ni Kuya Ariel Ortega, bukas na po ang job fair dito sa bayan ng Mabini at municipal multipurpose covered court. Yan, at yan daw po, gaganapin po yung job fair bukas ng umaga, at kaya yung mga naghahanap po ng trabaho, ito na po yung inyong pagkakataon upang magkaroon kayo ng pagkakakitaan at magamit ninyo ang inyong mga talento o yung mga skills, at makatulong sa inyong pamilya at sa inyong sarili, ganun din sa ekonomiya. Ayan, at panawagan natin, yan po ay handog ng ating Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro, yung job fair ng bayan ng Mabini po, at nandyan tayo bukas, Kalargang Ron. Siyempre susuportahan natin yung job fair na yan, at yan ay project ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro at ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro, Kalargang Ron. Okay, maraming salamat po bayan. Another edition of Larga Batangas Radio Program. Ngayong araw po na ito ng Miyerkules nga po, August 20, 2025. Ilang araw na lang, September na naman. Sa ngalan ng ating Congressman Attorney Jervil, ng ating Mayor Noel Beatrix Luis, ako naman po ang inyong lingkod, si Ron Lozano. Maraming salamat at Larga Batangas, 2nd District. Ako naman po si Koy Hipolito Laura, dito po sa 2nd District of Batangas, sa pangunguna pa rin po ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro at ng ating Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro. Magkita-kita po ulit tayo araw ng Biyernes, 9 to 10:30 in the morning. Maririnig po dito sa 91.9 R1 FM. Siyempre, mapapanood din sa official Facebook page ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro at sa YouTube, At hanapin nyo lang po Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. Tama ba yung ating YouTube? Kong Jinky Beatrix Luistro. Kong Jinky Beatrix Luistro. Kong Jinky Beatrix Luistro. Yun ang keyword, Kong Jinky, sa lahat ng social media platforms. Ayan po. Maraming salamat sa 91.9 R1 FM, sa ating mga nakaagapay na radio technical crew, at syempre kay Sir Christopher Castillo ng 91.9 R1 FM. Doon po sa mga nakinig sa radyo, magandang umaga po. At mabuhay po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. At syempre, ganun din po sa mga nanood sa social media. Maraming salamat. Larga Batangas, 2nd District. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas. Batangas, 2nd District. 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas, 2nd District. 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas, 2nd District. 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas, 2nd
District at ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Pitrix Luis.